Ay, mga magulang, mga kapatid, welcome back! Ay, nako, purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Ito na naman po ang nangyari. Hallelujah! Nag-overheat po yung aking cellphone, kaya nawala po ako sa ere. Kailangan ko na naman pong ulitin ang ating pong live stream na ito. Mga magulang, mga kapatid, aantayin ko po kayong lahat na bumalik. Purihin ang Panginoon. Nang sa ganun po, tayo pong lahat ay minsan pa makapanalangin sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord! Welcome back, mga magulang, mga kapatid. Kayo po ay nanonood at nakikinig sa programa ng The Wonderful Acts of God ng Jesus is Wonderful Ministry at ng New Life Community sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! So bago po tayo magsimula, mga magulang, mga kapatid ko kay Kristo Jesus, tayo po muna ay manalangin sumandali. We praise you, Father. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. We honor you, Father. We honor you, Jesus. We honor you, Holy Spirit. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, pinapupurihan ka po namin, niluluwalhati, dinadakila, pinararangalan po namin ang iyong pangalan. Ikaw po ang Diyos na tumawag sa amin. Ikaw ang Diyos na tapat, Diyos na mabuti, Diyos na kahanga-hangat kamangha-manga sa aming buhay. At kung ano man po aming nagawang pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin po kami. Sabi mo sa iyong salita, sino mang nananalig, hindi mabibigo. Sino mang lumalapit sa iyo, hindi mo itataboy. Kaya sa pangalan ni Jesus, maraming pong salamat sa kapatawaran. Salamat po sa kaligtasan. Maraming salamat sa lahat po ng biyaya na ibinibigay mo at ipinagkakalob mo sa araw-araw na aming buhay. At salamat din po, O Diyos. Ngayon pa lamang inaangkin namin ang maayos, Lord God, na live stream na ito. Hallelujah. Na kung saan, Lord, sa pamagitan ng live stream na ito, patuloy ka naming mamahalin, iibigin, kikilalanin, hallelujah, sa aming buhay bilang natatanging Panginoon, Hari at tagapagligtas. Kaya nagpapasalamat na po kami sa lahat po ng tugon, sa lahat po ng sagot sa aming mga dasal at panalangin. To God be all the glory. In Jesus' mighty and powerful name, we pray with the fellowship of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen and amen. Purihin po natin ating mahal na Panginoon. Ipagpaumanhin po ninyo, mga magulang, mga kapatid, yung unang live stream natin ay tinanggal ko na po dahil uminit po masyado yung aking cellphone dahil katatapos lang po namin kanina ng discipleship. Alas 2 po hanggang alas 4 at kanina pa ho nag-overheat itong aking cellphone na ito. Hallelujah. Nawa po ay matapos ko ang aking live stream na ito. Minsan pa, welcome mga ka-wonderful, ka-new life, kapatid, kapamilya, kapuso, kasangga, kabagang, ka-espiritu, ka-batchmates, ka-klase, kaibigan, kakumpare, kakumare, at sa inyo pong lahat ng mga kasambahay sa pananampalataya. Kayo po ay nanonood sa programa ng The Wonderful Acts of God ng Jesus is Wonderful Ministry at ng New Life Community. O purihin ng Panginoon. At sa lahat po na may birthday po ngayon, happy birthday po sa inyong lahat. O, kaya Tita Cosme,
Purihin ng Panginoon, na nanay po ni Sister Ann. Ayan. Happy birthday po sa inyo, tita. Sa mother po ni Sister Ann Cosme Clemente. Purihin ng Panginoon Diyos. Okay? At sa lahat po na may kaarawan, maligayang kaarawan po sa inyong lahat. Gaya po na aking sinabi, ngayon po ay buwan ng pag-ibig. Maaring pumepeb ibig ang marami sa inyo at marami po sa atin ngayon. Mas maganda pong una sa lahat, magmahal at umibig po sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus, gaya po, minsan pa ng ating mabuting balita na babasahin. Balik po tayo ulit sa ating pong pagbasa. Hallelujah. Sa John chapter 14, verse 15. Ipag-pray po ninyo na hindi po mag-overheat ang aking cellphone. Hallelujah. By the grace and help of God, sa pangalan ni Jesus. Amen. John 14, verse 15. Narito po ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang mga alagad. If ye love me, keep my commandments. Sa ibang salin po, if you love me, you will keep my commandments. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya mga magulang, mga kapatid, minsan pa, alam ko naman po na ilabas nyo na yung mga Bible nyo. Hallelujah. At yung mga cellphone po ninyo na may laman o gadgets na may laman ng salita ng Diyos. Hayaan nyo lang pong naka-open yan at pag-aaralan po natin itong talakayang ito na pinamagatang a biblical kind of love. A biblical kind of love. Muli po, ay kung sabihin sa inyo ang aking panimula o introduction. According to biblical usage, love is an indication of certainty by its very nature. Ayon sa biblikal na paggamit, ang pag-ibig ay indikasyon ng katiyakan sa mismong kalikasan nito. In what manner? If we know God, if we know Jesus, because God, na kumakatawan po sa ating Panginoong Hesukristo, bilang anak ng Diyos, is the source, author, and demonstrator of love. Hallelujah. Kaya kung mahal natin siya, susunod tayo sa kanyang mga utos. Kasi ang pag-ibig ay may emotional, mental, at spiritual na paniniwala. Ibig pong sabihin, ito ay binubuo ng pagkukusa, pagsisimula, at pangunguna sa ating mga sarili. Yan ang gustong sabihin ni Jesus sa kanyang alagad o sa kanyang mga alagad at sa ating lahat ngayon, ayon sa mabuting balita na ating binasa. So ang tanong, brother, pastor, ano itong sinasabi mong biblical kind of love na siyang nais mong i-discuss? Ayan. Narito po, mga magulang, mga kapatid. Number 1. A biblical kind of love is a decision. It's a commandment that we must follow. Ang biblical na uri o klase ng pag-ibig ay isang desisyon. Isang utos na dapat po nating sundin, na kinakailangan po nating sundin, ayon po sa binasa nating mabuting balita sa John 14 verse 15. Can you say Amen? Pagka ito ang pinag-uusapan, itong salitang pag-ibig, talaga naman, lahat po tayo ay maaring buhay na buhay dyan.
Pero nais ko po itong sabihin sa inyo. Wala nang pinakamabuti o pinakamagandang bagay na dapat po nating gawin. Na kung talagang mahal po natin si Jesus, yung sinasabi niya ay dapat po nating supdin at tupdin. Amen? A decision not only rooted in emotion. Hindi lang po ito desisyon na nakaugat sa ating emosyon, but a decision to emphatically and righteously seek and obey the will of God. Ibig mong sabihin, ito po ay desisyon na mariin at matuwid nating hahanapin at susundin ang kalooban ng Diyos. Amen. O, gaya po ng babasahin ko sa inyo na supporting verse po natin sa John chapter 13. Open your Bible, verses 34 and 35. Minsan pa, kinakausap po ni Jesus ang kanyang mga alagad. Sabi po niya, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mga ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa. Verse 35, sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ito po yung mga panahon na ang mga alagad po ni Jesus ay nagpapagalingan, nagpapataasan, sila po ay nagbabangayan po dito sila po dito ay hindi po magkaintindihan lahat itong mga alagad siyempre may kanya-kanya pong karakter yan. May kanya-kanyang pag-uugali yan. May kanya-kanyang pinaniniwalaan yan. Pagsamasamahin ba naman silang lahat ni Jesus? Talagang ganun po ang mangyayari. Ang siste po niyan, hindi po sila magkaintindihan lahat. Kaya naglabas po si Jesus ng bagong utos. Ano yung nilabas niyang bagong utos? Para masabi silang mga alagad ni Jesus na sila po ay magmahalan sa isa't isa. Hallelujah! Mga ibigan po sila sa isa't isa, na kung paano raw po sila inibig ni Lord, ay dapat siya ring pag-ibig nila na gagawin sa isa't isa. Yan po ang ibig ipakahulugan ni Jesus sa kanilang lahat. Can you say Amen? Bakit po? Sabi ni Jesus, sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Yan po yung tagubilin. Yan po yung utos, which is why God can tell us to love our enemies. Inuulit ko po, magkakagalit yung mga alagad dito. Nagkakagalit sila. At siya rin sinasabi sa atin ng Diyos ngayon na ibigin po natin ang ating mga kaaway. Yan din po ang nasusulat sa Matthew chapter 5 verse 44. Ano naman ang masasabi natin kahit pa ipagdiwang natin itong love month na ito, kung hindi rin naman tayo makakasunod sa kagustuhan o kalooban ng Diyos, walang saysay itong buwan ng Pebrero. Kung hindi po natin gagawin itong sinasabi o inuutos sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Bigay pa ako ng supporting verse sa Matthew chapter 5 verse 44. Ano po sabi rito? Mga magulang, mga kapatid, open your Bible, Mateo 5:44. Again, another supporting verse o verses na dapat po nating mabasa at makita o malaman. Nang sabi po'y ganito,
Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y what? Nagsisiusig. Listen to this, my brothers and sisters in Christ. He doesn't tell us to like our enemies. Hindi po sinasabi ni Jesus dito na gustuhin natin ang ating mga kaaway. Ang sinasabi po ni Jesus dito, mga magulang, mga kapatid, ay ano? If you love one another, you were my disciples. Oh, mga alagad ko kayo, magiging mga alagad ko kayo. Oh, tama po yun, Pastora Seni. Kung kayo'y magkakasundo-sundo, kung kayo'y magkakaisa, kung kayo'y magkakaayos-ayos lahat, may pag-iibigan, may pagmamahalan sa isa't isa, diyan masasabing mga alagad ko kayo. Yun ang gustong ipakahulugan ni Jesus. Can you say amen? It's the symptom. Marahil ngayon nyo lang maririnig ito mga katagang bibitiwan ko. It's the symptom, the signal that we are a serious follower of Jesus Christ. Ito po ang magiging simptomas. Hallelujah. Ano raw yung dapat na maging simptomas o maging signal nating lahat para tayo ay seryosong matawag na tagasunod ni Jesus? Ano raw yun? Na kung tayo'y mag-iibigan sa isa't isa, magmamahalan sa isa't isa, para talagang masabing mga alagad tayong lahat ni Jesus. Nararamdaman nyo ba yung simptomas? Nararamdaman ba natin yung signal na ito sa ating buhay pananampalataya at buhay paglilingkod? At pwede ba natin itong i-demo rin? I-demo natin ito sa ating mga kapatid. Simulan natin sa ating kapamilya, sa ating miyembro ng family. O kasama sa bahay. O kasama sa hanap buhay. Kasama sa trabaho. Mga kasama sa church, sa community, o sa ministry. Lalo't higit sa mga nakagalit natin, nakaaway natin. Yung mga umaway sa atin, umusig sa atin. Nararamdaman ba natin, inuulit ko, yung simptomas na ito, yung signal na ito, na mamahalin po natin sila. Sa tulong po at sa biyaya ng Diyos, sa pangalan ni Jesus, purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Can you say, amen? That Christ is in our love. Na ang Panginoong Jesucristo ay nasa ating pag-ibig. Kasi kung wala si Jesus, kung wala naman si Jesus sa ating puso, hindi natin maidedemo ang pag-ibig natin sa kapwa. Tama po. Kaya, hindi lamang ito biblical knowledge, kundi ito po ay biblical usage. Kinakailangan, hindi lang tayo magkaroon ng kaalaman tungkol dito, bagkus ito po ay ating maipamuhay, magamit po natin, maipakita natin. Higit sa lahat, sa ating kapwa. Kakilala man natin sila, nakagalit man natin sila o hindi, kinakailangan po again ng paggamit sa tamang kahulugan ng salitang pag-ibig. Amen? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. It's not in belonging to the right church. Hindi yung porke meron tayong maganda o maayos na simbahan o maayos na iglesia, hindi po nakikita dyan. It's not having a certain political or social views.
Hindi rin po lalong nakikita dyan. It's in our love. If that love for God is real, ulitin ko if that love for God is real, it's going to have symptoms. It's going to show up in the way we treat one another. Kung mahal natin at totoo o tunay na mahal natin ang Diyos, ito ang dapat na maging simptomas nating lahat. At ito ang dapat nating maipamuhay, maipakita, at maging trato natin sa ating kapwa, kaaway man o hindi. Pero syempre, lalong-lalo na sa ating mga kaaway. Ang ano? Ang mahalin sila. Ipanalangin natin sila. Hallelujah. Sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Amen! Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Di ba? Sabi sa Matthew 22 verse 39, ano sabi diyan? Matthew 22 verse 39. Gaya ng pagmamahal mo sa iyong kapwa o pagmamahal mo sa iyong kapwa, nagaya rin ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ayan, inuna ko po yan kasi inilagay ko sa huli yung pinakamahalaga sa lahat. Di ba? Kung mahal natin ating sarili, mahal din natin ang ating kapwa. Can you say amen? Mga magulang, mga kapatid, purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Pangalawa, narito po ang pinakamahalaga sa lahat. A biblical kind of love is a commitment. A biblical kind of love is a commitment. Anong klaseng commitment? A commitment to obey the greatest commandments. A commitment to obey the greatest commandments. Ang isang uri o klase ng paggamit sa salitang pag-ibig ay tayo po ay what? Magkaroon tayo ng commitment. Maging committed tayo sa anong bagay na susundin natin ang pinakadakilang utos ng Diyos. Ano ba yon? Ano ba yung commitment to obey the greatest commandment? Wala pong iba. Yung nasusulat po sa Matthew 22 verse 37 o Mateo 22:37. Love the Lord your God with all your heart, di ba? With all your mind, with all your soul. Kung mas mahal natin ang iba at ang ibang mga bagay, pati na ang mga kayamanan o pera, kesa sa Diyos, ang tawag po dyan ay idolatria. Kung mas mahal natin ang iba at ang ibang mga bagay, pati na ang kayamanan o pera, ang tawag dyan, mga magulang, idolatry. Idol worship po ang tawag dyan. Alam nyo ba kung bakit? God is a jealous God. God is a jealous God. Sabi po ng Exodus chapter 34 verse 14. Open your Bible. Exodus 34 talatang 14. Ang sabi po ay ganito. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos. Small letter po ang ginamit Puro small letter lahat. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos. Sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibughuin. Sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibughuin. Jealous ay
mapanibughuin ng Diyos. For thou shalt worship no other God, for the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Oh, nakita nyo? Magseselos po ang Diyos. Pagka minahal natin ang iba, minahal natin ang mga bagay, kayamanan, pera, kaysa sa Kanya, siloso pala siya Siloso ang Diyos natin Oh. Ikaw kaya ang magmahal, meron kang sariling magulang, may sarili kang nanay, may sarili kang tatay, tapos mas mahal mo yung nakakasama mo, mas mahal mo yung sinasabi mong eto ang pangalawang nanay ko, pangalawang tatay ko, mas mahal mo sila kaysa sa tunay mong nanay at tatay. Hindi kaya magselos ang mga tunay mong mga magulang? Hindi ba? Tama po mga magulang, mga kapatid. Kaya, mas binibigyan ng aral ni Jesus na dapat mamahalin natin, una sa lahat, higit sa lahat, ang Diyos. Hallelujah. Sino ba yung Diyos na tinutukoy dito? Siyempre yung Diyos Ama. Si Jesus, mahal na mahal niya yung tatay niya Purihin ng Panginoon. Hindi nga siya nangaagaw ng eksena Di ba? Di ba meron sinabi si Jesus, walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Walang ibang mabuti kundi yung kanyang tatay. Ibig din lang sabihin nun, kung meron tayong mamahalin ng una tigit sa lahat, ang Diyos. Ang Diyos Ama. Kasi pag minahal natin ang Diyos Ama, syempre, mahal din natin ang Diyos Anak. And vice versa. Ganun lang yun. Di ba? Can you say amen, mga magulang, mga kapatid? Balik tayo sa Matthew 22:37. There are 613 commandments na sinulat ni Moses sa lumang tipan. 613 lahat ang mga utos na naisulat po ni Moses sa lumang tipan. 245 what we should do. And 368 what we should not do. Ulitin ko Sa 613 utos na naisulat ni Moses sa lumang tipan, yung 245, yung 245, yun yung mga bagay na dapat nating gawin o dapat nating sundin. At yung 368, yun naman yung mga bagay na hindi dapat natin gagawin. Pero pagdating sa bagong tipan, nagkaroon ng elimination process na ginawa mismo ni Jesus. Kung ikaw kaya isang judge, lagi kong ginagamit na illustration ito sa mga taga Jesus Wonderful at taga New Life. Ikaw ay isang judge sa isang patimpalak o sa isang contest. Halimbawa judge ka sa Miss Universe, Miss World, Miss International. O sabihin natin, may naglalaban-laban dyan na sabihin na nating 60 bansa o 60 kinatawan. O tatawag ka ng top 15. O ngayon, bumaba na lang, tatawag ka ng top 10. Tapos, top 5. Ngayon nga, bumaba ulit, naging top 3 na lang. O, pagkatapos nun, saka mo tatawagin yung top 1. Napakahirap gawin nun pag ikaw ay judge. Lahat yan magaganda, lahat yan magagaling. Lahat yan mahuhusay. Mga best in the world yan Best in the universe yan nagsasama-sama yan, di ba? Naku, ang hirap-hirap nun. Ganun din po nangyari sa ginawa ni Jesus Yung 613 utos, ginawa na lang niyang 2 na siyang pinakamahalaga sa lahat. Ano yon? Ang mahalin ng Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at ang mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili.
Matthew chapter 22 mula sa verses 37, 39, up to 40. At sabi doon, sa dalawang bagay na ito, na naisulat ng mga propeta o ng mga lingkod, doon nakapaloob. Doon nakapaloob lahat. Hallelujah. Ito mga naisulat ng mga lingkod na ito o ng mga propetang ito. Sa iisang word lang. Ano yung word na yun? One word. Love. Hindi ba? Ngayon, sagutin natin ito. Bago ang lahat, ano ba ang ibig sabihin ng mahalin natin ang Diyos ng buong puso? Love the Lord your God with all your heart. Bakit puso? Bakit puso? Bakit buong puso? Because the heart is the center of desire, feeling, affection, and emotion. Sapagkat ang puso ang sentro ng ating mga nasa, sentro ng ating damdamin, apeksyon at emosyon. Kaya sinasabi diyan, mahalin natin si Lord, mahalin natin ang Diyos ng buong puso. Hindi ba? Mga magulang, mga kapatid. Tatanungin ko kayo, sino ngayon ang mas mahal mo? Sino ngayon ang mas mahal mo? Sino ngayon ang mas mahal nating lahat? Ayan. Dapat, una sa lahat, higit sa lahat, ay ang Diyos. Na siyang what? Na siyang dapat na maging sentro ng ating desire, feeling, affection, and emotion sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin si Lord. Amen? Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. So there should be no spiritual adultery in our love relationship with God. Tama? Amen? Wala po dapat na spiritual na pangalunya. Bakit? Kung mamahalin natin na higit sa lahat, una sa lahat, ang Diyos ng buong puso, talagang masasabi natin, hindi tayo magkakaproblema sa mga bagay na huli kong sinabi sa inyo. Can you say amen? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Narinig po ba ninyo yun? Sister Rebecca Tamayo, Pastora Seni Nares, mga taga Jesus Wonderful Ministry, mga taga New Life Community, at kayo pong lahat na nasa iba't ibang mga churches, ministry at community na sumusubaybay po sa programang ito. Sumunod, bakit sinabi, love the Lord your God with all your mind? Listen Kasi gusto ni Lord intellectually, psychologically, and mentally, siya ang mailalagay natin una sa lahat sa ating mga pag-iisip. Pag minamahal natin si Lord ng buong isip, hindi lamang buong puso, kundi buong isip, hindi tayo matotorete sa buhay. Di ba? Hindi tayo matatakot, hindi tayo mangangamba, hindi tayo manghihina, bagamat nakakaranas tayo, ng mga pagsubok sa buhay. Di ba? Can you say amen, mga magulang, mga kapatid? Hindi rin tayo mangangamba, hindi tayo, may sinabi yung isang kabataan na nung panahon na siya'y nagkaproblema, talagang naghahabulan yung isip niya. Pwede palang mangyari yun. Naghahabulan daw po yung isip ng kabataang ito sa aming pag-aaral kanina, sa aming group discussion.
Naghahabulan. Ano ibig sabihin nun? Talagang natorete siya, nangamba siya, natakot siya, nabalisa siya. Ibig sabihin, nawalan siya ng peace of mind. O, di ba? Pagka pala minamahal natin si Lord. Di ba, no? Brother Robert Kabagnot, no? Amen? Hallelujah. Ate Julie, Ate Nemia. Nako, maghahabulan talaga isip natin. Pagka patong-patong na yung mga iniisip natin sa buhay na ito, naku po, hallelujah. Pero pagka si Lord, ang inilagay natin parati sa ating isip, siya nagbabantay sa ating puso, sa ating isip, talaga magkakaroon tayo ng peace of mind. Diba? Diba no anak, Sister Jessa, magkakaroon tayo ng peace of mind. Kalmado lang tayo. Permis lang tayo. Talagang mananatili tayo, maninindigan tayo sa Diyos. Buong puso, buong isip. Mamaya, yung susunod, buong kaluluwa. Amen? Saan natin ulit ilalagay sa ating isipan si Lord? Intellectually, psychologically, mentally speaking. Hallelujah. Di ba sabi ng Bible? Let this mind. Kaninong mind? Yung kaisipan ni Jesus. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Paano mangyayari yun? Pag iniibig natin ng buong puso, iniibig natin ng buong pag-iisip, ang Diyos, ang Panginoong Kristo, isama na natin ang Holy Spirit, isama na natin ang salita ng Diyos. Hallelujah! Tsak yun! Talagang kalmado tayo, relax tayo, permis lang tayo, chill lang tayo, cool lang tayo. Kahit meron tayong problema, meron tayong mga kabigatang pinagdadaanan sa buhay na ito. Kasi alam natin na nariyan ang Diyos, nariyan ang Panginoong Hesus, nariyan ang Holy Spirit, nariyan ang salita ng Diyos na magpapakalma ng ating puso, ng ating isip sa pangalan ni Jesus. Wow naman! Can you say Amen? Hallelujah! Sumunod. Bakit with all your soul? Bakit buong kaluluwa? Listen to this Bakit buong kaluluwa? Kasi it involves the will, decisions, and energy of every individual. Na siya lang ang mamahalin natin higit at una sa lahat ng buong kaluluwa. Meaning, ng ating buong pagkatao. Hindi ko sinasabing masama ang magmahal sa kapwa o masama ang magmahal sa opposite sex. Wala po akong sinasabing ganun Don't get me wrong. Kaya lang, dapat siya parati ang una. Una parati ang Diyos. Una parati si Lord. With all your heart, with all your mind, at itong huli kong sinasabi sa inyo, with all our soul. Buong kaluluwa natin. Hallelujah. Kaya tuloy, hindi tayo makalimot sa maraming bagay. Nagkakaroon ng soul ties. Nagkakaroon ng soul ties sa maraming bagay na pinagdaanan natin sa buhay. Nagkakaroon ng soul ties sa ibang tao, sa ating kapwa. Dapat yung soul ties natin, dapat nasa Diyos. Dapat nasa Diyos. Yun ang sabi ni Jesus Sa binasa natin Di ba? Amen? Purihin natin ang Panginoon. Kaya tuloy, yung pagkatao natin, nawiwindang-windang, nagkakawindang-windang, nasisira, nalalayo tayo kay Lord, nagbabackslide ang marami. Bakit? Marahil, hindi natin inibig ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Buong kaluluwa, ang dinidiin ko naman ngayon kasi yung will, yung decisions, yung energy natin, nasa iba. Yung will,
yung decisions natin, yung energy natin, nandun sa iba eh. Kaya tuloy, nagkawindang-windang ang buhay ng marami. Gusto ni Lord, sa Kanya natin ibigay ang buong pagkatao natin. Yun ang ibig sabihin nun eh. With all your soul. Ano uli yun? Yung will, decisions, energy, isama na natin. Pati yung ating stamina. Hallelujah. Lahat yan. Sakop yan ng ating kaluluwa ng ating pagkatao. Ibigay natin lahat sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Nang sa ganon, yung sinasabi sa Romans 8:28 ay talagang mangyari at maganap. Ano sabi sa Roma 8:28? Makinig kayo ha. Babasahin ko sa inyo. Mas maganda yung binabasa ko sa inyo. Bagamat kabisado natin ito, pero basahin ko sa inyo para alam nyong nasusulat lahat ang aking mga sinasabi. Ang sabi po ay ganito, Romans 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God. To them that love God with all our heart, mind, and soul. Isama pa natin, pati yung might natin, yung kalakasan natin, di ba? Tama po mga magulang, mga kapatid. To them who are called according to His purpose. Di ba mga magulang, mga kapatid? Tama ba ang Bible? Oo, tama ang Bible. Para masunod yung layunin ng Diyos sa buhay natin. At para talagang lahat ng mga nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti. Nino? Ng mga taong nagsisiibig sa Diyos. Ng mga taong nagsisiibig sa Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, idamay na natin, buong kalakasan o buong lakas sa pangalan ni Jesus. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya, ano ang dapat nating maging konklusyon tungkol sa bagay na ito na siyang diniscuss ko po sa inyo? Listen. Listen ha. Kung talagang mga alagad tayo ni Jesus, susundin natin ang kanyang mga utos. Bakit? Ano ang sabi sa unang Juan 5:3? As I close, ang sabi po ay ganito, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos. Ito ang pag-ibig sa Diyos ng ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Again, unang Juan, Kabanata 5, talatang 3. Kaya mga magulang, mga kapatid, ngayong buwan ng pag-ibig, itong mga bagay na naidiscuss ko sa inyo ay siya dapat nating gawin, tupdin, ipamuhay, nang sa ganon, patuloy po nating maranasan, patuloy na makapenetrate ang presensya, ang kapangyarihan, hallelujah, ng Diyos sa ating lahat, sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ating mahal na Panginoon. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. At salamat po sa inyong mga dasal at panalangin. Natapos natin ang live stream na ito na hindi po nag-overheat ang aking cellphone. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin si Lord. Amen and amen. Hallelujah. Ngayon po, dumako tayo sa
panghuling panalangin. Ayan. Tignan ko lang po yung mga may message sa akin dito para po silang lahat ay maisama po natin sa prayer. Hallelujah. O, may nag-message po eh. Ano sabi rito? O, purihin ng Panginoon. Ayan, isama sa pagbati. O, nagawa ko na yung kanina. O, meron pa dito. Bati. Sino ba ang dapat kong batiin? Ayan, si Nanay Anita Navarrete. Nanay Anita Navarrete, isa pong 82 years old. Ayon po sa ating kapatiran na lagi pong nanonood, medyo malabo nga po yung mata pero lagi raw pong nakasubaybay, lagi raw pong pinapanood ang live stream na ito, ang abang lingkod na ito. Kaya binabati ko po si Nanay Anita Navarrete. Siyempre kayo pong lahat kasama sa pagbati ko. At lalong-lalo na kasama kayong lahat sa closing prayer na ito. Mga magulang ko at mga kapatid, sa pangalan ni Jesus. And again, sa lahat po na may birthday, hallelujah. Yung mother po ni Sister Ann Cosme Clemente, tita, happy birthday po sa inyong lahat. O yan, kasi nagpapabati ng happy birthday. Purihin ang Panginoon. Lahat po kayo, na may kaarawan, happy birthday po sa inyong lahat. Ngayon po, mga magulang, mga kapatid, i-off ko lang po yung aking tablet para magamit po sa mga susunod na araw, O ngayon, dadako tayo sa ating closing prayer, Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kasama ko po kayong lahat na ipagpe-pray, In general po itong aking panalangin, mga magulang, mga kapatid. Again, damhin po natin ang presence, ang power, ang authority ng ating Panginoon, sa buhay ng bawat isa, sa pangalan ni Jesus. Ama, sa pangalan ni Jesus, minsan pa kami po'y lumalapit sa iyo at idinadalangin ko po at ipinapanalangin ang lahat ng mga magulang ko at mga kapatid na nanood po sa abang lingkod na ito, sa live stream na ito, ng The Wonderful Acts of God, na ito mga magulang ko at kapatid na ito, Lord, na nasa kanilang mga tahanan o kwarto o saan mang lugar sila naroroon, dito po sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. Hallelujah. At sa lahat po ng mga bansa na naabot po ng programang ito, lahat po sila ay aking isinasamo sa panalangin. Sa pangalan ni Jesus, anuman po ang kanilang mga pinagdadaanan sa buhay, anuman ang kanilang mga pangangailangan sa buhay, maging iba't ibang community, churches o ministry na kinabibilangan po nila, Lord, ito po'y ipinagkakatiwala ko silang lahat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, na kung saan, O Diyos, naniniwala po kami, nananalig po kami na ikaw ay kumikilos na sa aming kalagitnaan, na ang pag-ibig mo ay patuloy po naming nararanasan. At harinawang ang pag-ibig mong ito ay maipakita rin namin, maipadaman din namin una sa lahat sa iyo at sa aming kapwa sa pangalan ni Jesus. Kaya patuloy mo pong pagpalain, biyayaan, bigyan ng kaligtasan, ng kagalingan, ng kalakasan, kasiglahan, ng katagumpayan ng buhay. Ang lahat po ng mga magulang at kapatid na ito, O Diyos, na sumusuporta, nakinig at nanood sa iyong banal na gawain ito, sa pangalan mo Jesus. Sa pangalan mo Jesus, Lord, kasama na po, O Diyos, ang buhay po ni Nanay Emmy Cabreros. Hallelujah! Kasama na po, O Diyos, ito nga sinasabi ng kapatid namin ito ng pagbati sa kanyang tiyahin na 90 years old. Salamat po sa buhay ni Sister Rebecca Esguera Tamayo ng tiyahin niyang 90 years old, maging sa buhay ni Pastora Seni Nares. And again, sa lahat po na may personal na prayer request o nagpapadala ng kanilang mga prayer request sa buhay po ni Nanay Emmy Cabreros, sa kanyang mga anak at mga apo, na ngayon po sila ay nasa Estados Unidos, ang iba ay nasa Canada,
ang iba ay nasa Pangasinan, nasa Payatas, nasa Fairview, nasa Bulacan. Lord, I pray na ikaw ang kumikilos, gumagawa ng anumang mabuting bagay na nararapat tanggapin ni Nanay Emmy Cabreros and family sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Salamat po, O Diyos, na sila pong lahat ay tinutugon mo na, binibiyayaan, pinagpapala in all areas and aspects of their lives. In Jesus' mighty and powerful name. Ganon din po, Lord, sa buhay ni Ate Pe, ng kanyang mister at ng kanyang buong family. Sa buhay po ni Ate Mila, ng kanyang mister at ng kanyang buong family. Sa buhay po ni Ate Adele, ng kanyang mister at ng kanyang buong family. Kay Sister Tess, sa kanyang bayaw, sa kanyang mga ate, kuya, anak at apo, sa pangalan ni Jesus. Sa buhay po ni Major Lim, ng kanyang may bahay at ng kanyang buong pamilya. Sa kapatid po ni Sister G, na taga Bulacan. Kay Daddy Louie, sa kanyang may bahay at sa kanyang buong pamilya. Kay Brother Bernie, sa kanyang may bahay at sa kanyang buong family. Kay Tita R, sa kanyang mister at sa kanyang buong family. Kay Sister Lisa and family. Kay Sister Teresa and family. Kay Sister Bibian Bisco, sa kanyang mister at sa kanyang buong pamilya. Kay Sister Maria Baricuatro and family. Kay Mami Glo Manalastas, sa kanyang mga anak at mga apo, sa kanyang ateng, sa kanyang dikong. Salamat po, Lord, silang lahat na mga binanggit kong mga pangalan, binanggit kong mga pamilya, ay patuloy mong binibiyayaan at patuloy mong sinasangkapan ng iyong presensya, ng iyong kapangyarihan mula ulo hanggang talampakan sa pangalan ni Jesus. Ganon din po kay Ate Evelyn, sa kanyang mister at sa kanyang buong family. Kay Sister Edlyn Torre Campo, sa kanyang mister at sa kanyang dalawang anak dyan po sa lugar ng Japan. Kay Ate Tess at kay Major Simon Sancho, sa mga kasama niya po sa bahay, ang kanilang buong mag-anak, mga kaibigan, hallelujah. Maging kay Engineer Boy Maralas, kay Sister Lumen Maralas, kay Architect Lai Maralas, at sa buong Maralas family. Kay Sister Rhea, sa kanyang mister at sa kanyang buong pamilya, dyan po sa Estados Unidos, at dyan po sa Lagro. Kay Sister Adele Tordesillas, dyan po sa lugar ng Australia, at sa kanyang buong family, na naroon din po sa West Avenue, sa pangalan ni Jesus. Kay Sister Merlin Canto, dyan po sa Belgium, ang anak niyang si Nonoy na sumasakay po ng barko. Ang anak niyang nurse na nariyan po sa London. Hallelujah. At yung mga anak at mga apo niya na nasa Iloilo. Lord, lahat po sila ay patuloy ko pong ipinapanalangin. Maging kay Brother Primitivo ng kanyang may bahay, ng kanyang mga anak at mga apo, especially yung kanyang kaisa-isang anak at apo na nasa ibang bansa. Patuloy ko po silang lahat ay pinapanalangin na ang iyong protection, ang iyong gabay, ang iyong pag-iingat, ang iyong patnubay ay sumasa kanilang lahat sa pangalan ni Jesus. Maging sa buhay po ni Ate Doris, sa buhay ni Kuya George at ng kanilang buong family. Nariyan po sa Leganis, Iloilo, nasa Samar, nasa London, nasa US, nasa Mexico. Lord, salamat po. Ang buong family rin po nila ay patuloy mong pinagkakaisa. Ang pag-iibigan at pagmamahalan ay manatili sa kanilang lahat. Ang mga biyaya mo, Lord, ay patuloy nilang maranasan sa pangalan mo, Jesus. Maging kay Sister Ann Cosme Clemente, kay Nanay Sonia Clemente, Lord, salamat po sa kanyang kaarawan, sa mister po ni Sister Ann Cosme Clemente, sa kanyang mga anak, sa lahat po ng kanyang mga kapatid, mga bayaw, hallelujah.
ang buong mag-anak po nila ay akin din pong patuloy na ipinapanalangin maging ang kaarawan ng kanyang ina na si Nanay Sonia o si Tita Sonia sa pangalan mo Jesus, sa pangalan mo Jesus, hallelujah. Maging kay Brother Robert at Sister Sheila Cabagnot at sa buong Cabagnot family, ang kanilang mga anak, mga apo, maging yung kanilang mga negosyo, Lord, lahat po ng ito ay akin pong ipinagkakatiwala sa iyong mapagpala at mapaghimalang kamay sa pangalan ni Jesus. Maging kay Brother Bigo, Brother Tonyo, hallelujah, kay Mami Yo and family, kay Lance Jeyus Umali, healing, hallelujah, kay Sister Rose, kay Brother Jong, sa aking mahal na ina, at sa lahat po ng mga kapatid ko, mga bayaw ko, sa lahat ng aking mga pamangkin. Maraming pong salamat sa patuloy din pong kalakasan, kagalingan, kasiglahan, katagumpayan ng kanilang mga katawan at buhay. At pag-ibig, pagkakaisa, at pagkakasundo-sundo ay lagi pong sumaaming lahat, sumakanilang lahat, sa lahat po ng mga kapatirang ito na nanonood po sa akin, sa pangalan ni Jesus. Maging sa lahat ng mga taga-Payatas chapter, Lord, lahat po ng mga elders namin sa Payatas, lalong-lalo na ang mga kabataan na amin pong inaalagaan o pinaalagaan mo sa amin, Lord, lahat po sila ay patuloy ko pong ipinapanalangin na wag po nawa silang malayo ng landas, wag nawang mapahamak ang mga kabataang ito, O Diyos. Sa pangalan mo, Jesus, patuloy po nawa silang kumilala sa iyo, maglingkod sa iyo, at patuloy silang dumalo sa iyong banal na gawain. Again, in Jesus' mighty and powerful name. Sa lahat po ng mga taga Iloilo chapter, dyan po sa Kalayaan, Holy Spirit, Batasan, sa buong family po ni Ate Kiel, Ate Cecil, Ate Julie, Ate Elizabeth, at sa mga iba pang kasamahan dyan po sa Iloilo chapter, hallelujah. Ang mga taga Leganes Iloilo chapter, ang mga taga Lagro community, ang mga taga Jesus is Wonderful Ministry and Family, at ang lahat ng mga taga New Life Community and Family, dyan po sa May Paho. Lahat po sila ay akin pong ipinagkakatiwala sa iyong mapagpala at mapaghimalang kamay sa pangalan ni Jesus. Lahat po ng mga kaklase ko at mga kabatchmates ko, lahat po ng aking mga kumpare, kumare, sa lahat po ng mga nagla-like, nagsishare, nagko-comment sa programang ito, Lord, I pray na sila pong lahat ay patuloy mo rin dadaluyan ng iyong presensya, ng iyong kapangyarihan, ng iyong pagkilos at paggawa sa iba't ibang larangan ng kanilang buhay sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! At sa lahat po ng mga kabataan na nag-undergo po ng discipleship sa panguna ni Sister Jessa, maging kay Brother Elmer Paboricas, Sister Nene Pascual, na aking pong mga katuwang sa social media ministry. Hallelujah! At sa lolo at lola ni Sister Nene na si Felix Pascual, Manny Pascual, and again, kay Pastora Seni at kay Sister Rebecca, yung mga bago pong mga nanonood sa akin, Lord, lahat po sila ay ipinapanalangin ko kasama ng kanilang pamilya, maging ang may mga kaarawan sa panguna po ni Tita Sonia sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Maging ang lahat po ng mga kapatiran at isinasama sa panalangin ni Nanay Amy na sila Sister Remy, Sister Mary and grandson, Sister Elena Dilinila, kay Sister Helen Sangil, kay Sister Dina Reyes and family na nariyan po sa Estados Unidos. Maging sa pinsan po ni Kuya Arnold Enriquez, kay Kuya Arnold Enriquez, sa pinsan ni Kuya Arnold na Sister Carmen Berryhill, dyan po sa Las Vegas.
Lord, sila po ay akin ding isinasamo sa panalangin na anuman ang kanilang pangangailangan o pangangailangan na kanilang makatawan at buhay. Lord, I pray na sila mang lahat ay patuloy mong sinasangkapan, ibinibigay ang mabubuting bagay sa kanilang mga katawan at buhay sa pangalan ni Jesus. At maging sa bawat pamilyang Pilipino. Lahat po ng pamilyang Pilipino na naaabot po ng programang ito o maging hindi naaabot ng programang ito, lahat po sila ay aking ipinapanalangin, here and abroad, in Jesus' mighty and powerful name. Ang lahat po ng namumuno sa aming bansa, ang aming mahal na Pangulo, pangalawang Pangulo, lahat po ng mga namumuno sa lokal at national. Lord, dalangin ko ang pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, gaya ng aming pinag-aralan kung ano ang biblical usage ng salitang pag-ibig. Nawa po ito'y mag-manifest sa aming pamahalaan. Dahil ito po, Lord God, kapag sila'y nagkasundo-sundo, nagkakaisa, Lord, ito po ang nagiging benepisyo. May magandang benepisyo sa aming bayan, sa aming bansa, sa pangalan ni Jesus. Kaya yaon lamang angkop at nararapat na mangyari sa bawat pamilyang Pilipino here and abroad ang masunod at maganap sa kanilang mga buhay, sa aming mga buhay, sa pangalan ni Jesus. At Lord, ang anumang mga kaguluhan sa gitnang silangan o anumang mga disaster, calamity, chaos, war na nagaganap sa iba't ibang mga bansa, Lord, lahat po kami ay nananalangin sa lahat ng mga bansang ito na ikaw po ang pumagitna. Lord, in the midst of chaos, calamity, disaster, war, nananalig po kami, Panginoong Kristo, na ikaw ang mamamagitan, ikaw ang nasa magiging kalagitnaan ng lahat na aking nabanggit sa pangalan ni Jesus. Kaya aming Ama, nagpapasalamat na po kaming lahat sa bawat tugon at sagot mo sa aming mga dasal at panalangin in all areas and aspects of our lives. We are thankful and grateful, Lord, na kaming lahat ay redeemed, blessed, gifted, anointed, healed, accepted. Hallelujah. Na kaming lahat ay ligtas. Na kami pong lahat, O Diyos, ay patuloy na makaranas ng joy. Joy ng peace of mind, tranquility of our soul and our heart sa pangalan mo, aming Panginoong Kristo. Kaya marapat po na sa iyo ang lahat ng papuri, pagluwalhati, pagdakila, at pasasalamat na kung saan, Lord, ibinigay mo na ang tugon, ang sagot, at anumang mabuti para sa aming mga katawan at buhay. Minsan pa, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, kasama ng banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan, at ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Mga magulang, mga kapatid, gawin po nating viral ang salita po ng Diyos. I-share po natin ang live stream na ito na sa ganun po marinig din, mapanood din ng iba kung ano ba yung biblical kind of love na dapat nating gawing lahat sa tulong at biyaya ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Mga magulang, mga kapatid, meron po tayong YouTube channel, The Wonderful Acts of God, Jesus Wonderful Ministry. I-hit nyo lang po yung notification bell para po nano-notify po tayong lahat, kayong lahat. Pag meron na pong bagong upload, si Brother Elmer, at marami pong bagong upload dyan, panoorin po ninyong lahat, ha? Hallelujah. At mag-subscribe po kayo
ng ating pong YouTube channel. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. At meron din po tayong FB page. The Wonderful Acts of God, Jesus Wonderful Ministry. Mag-follow po kayo mga magulang, mga kapatid. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. At kung gusto po ninyong imbitahan, kami po mga lingkod ng Diyos sa Jesus is Wonderful, sa New Life, i-message nyo lang po kami, mag-message lang po kayo. At willing po kaming pumunta sa inyong mga lugar, sa inyong mga tahanan, sa inyong mga churches, community at ministry sa pangalan ni Jesus. At meron po tayong sabayang pananalangin. Kami po mga taga Jesus is Wonderful, mga taga New Life, sabay-sabay po kami nagpe-pray. Tuwing alas 10 po ng umaga, alas 3 ng hapon at 9:30 po ng gabi. Welcome po kayong lahat na sumabay, my brothers and sisters in Christ, sa naturang mga oras na aking pong nabanggit. Sa pangalan ni Jesus, kasama ko po ang mga kapwa ko elders at leaders sa buhay po ni Sister Lumen Maralas, at ni Sister G o ni Ate G, kasama na po ang lahat ng mga preachers, magiging preachers na yan. Hallelujah. At mga pastor at mga lingkod ni Lord, mga pastora ng Diyos. Hallelujah. Lahat po kami ay sabay-sabay pong nagkakasundong at nagkakaisang manalangin, hindi lamang po para sa aming mga sarili, kundi para rin po sa inyong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen? So, mga magulang, mga kapatid, hanggang sa muli po nating pagkikita at pagsama-sama sa programa ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus is Wonderful Ministry at ng New Life Community. So, sumain nyo ang kagandahang loob ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Ama, at ang pakikisa ng Banal na Espiritu Santo magpasawalang hanggan, at ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. God bless, Godspeed, God heals, God saves, God reigns, God provides, and God with us. Bye-bye. Marami pong salamat sa inyo pong lahat.